Magandang araw, ako po si Joey, 7 taong gulang, grade 2 pupil ng Santa Marta Educational Center. Ngayong araw ay ipapakita ko sa inyo ang iba't ibang uri ng anyong lupa at kanilang mga katangian at kahalagahan. Simulan na natin! Ang bulkan o volcano ay isang uri ng bundok na kung saan ang tunaw na bato ay maaaring lumabas dito mula sa kailaliman ng daigdig. May dalawang uri ng bulkan. Una, ang tinatawag na tahimik na kung saan matagal na hindi sumasabog, tulad ng bulkang Makiling na matatagpuan sa lalawigan ng Laguna. Ang ikalawang uri naman ay ang aktibo na kung saan ay maaaring itong sumabog anumang oras. Mapanganib ang ganitong bulkan. Maaaring itong sumabog at mabuga ng kumukulong putik at abok. Halimbawa nito ay ang bulkang Taal na huling pagsabog ay nitong Enero lamang ngayong taon. Ito naman ang bundok o mountain. Mataas na anyong lupa na magkitid ang taluktok. Dito matatagpuan ang ating mga kagubatan kung saan naninirahan ang mga kakaiba at natatanging mga hayop tulad ng tamaraw, taysir, at ang Philippine eagle o ang haribon. Tahanan ito ng maraming katutubo at naging kuta ng mga revolusyonaryo noong unang panahon. Ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas ay matatagpuan sa kanlurang Mindanao. Ito ay ang bundok Apo. Higit na mas mababa ito kesa sa bundok ay ang burol o hill. Karaniwang itong tinutubuan ng damo, kaya ginagawa itong pastulan ng baka at kambing. Pinakatanyag na dito ay ang tumpok-tumpok na burol sa Bohol, ang Chocolate Hills. Ang bulubundukin o mountain range ay hanay ng mataas na matatarik na bundok na magkakadikit at sunod-sunod. Nagbibigay ito ng natatanging yaman. Nakakaapekto sa panahon at nagbibigay ng maraming likas na yaman. Ang kapatagan o plains ay isang lugar kung saan walang pagtaas o pagbaba ng lupa. Patag at pantay ang lupa rito. Maaaring itong taniman ng palay, mais at mga gulay. Karaniwang matatagpuan dito ang malawak na taniman matatagpuan sa gitnang Luzon, ang pinakamalawak na kapatagan. Lambak naman o valley ang tawag sa patag na lupain at sa
pagitan ng bundok o bulubundukin. Mataba ang lupa dito kaya masaganang tumutubo dito ang palay, gulay at mga prutas. Halimbawa nito ay ang Lambak sa Cagayan at La Trinidad sa Benguet. Ang Talampas o Plateau ay tawag sa isang kapatagan sa isang mataas na lugar. Mas malapad ang taluktok nito kesa sa bundok, pero malamig din ang klima nito dito. Ginagawa din itong tirahan at taniman tulad ng nasa Benguet sa Cordillera. Ang Tangos o Cape ay isang pahaba at matulis na anyong lupa na nakausli sa dagat, tulad ng Cape Egnano sa Cagayan. Pahaba rin pero mas malawak ang Tangway o Peninsula kumpara sa Tangos. Halimbawa nito ay ang Tangway ng Bataan, Bicol at Zamboanga. Ang baybayin o coast ay bahagi ng lupa na malapit sa tabing dagat. Halimbawa nito ay baybayin ay ang Boracay at baybayin ng San Vicente, Palawan. Pulo o islands naman ang mga anyong lupa na napapalibutan ng anyong tubig. Maaaring itong malaki o maliit. Ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands. Ang delta ay isang kakaibang mga uri ng anyong lupa sapagkat ito ay ang mga naipong putik at buhangin sa bunganga ng ilog. Maganda itong taniman dahil sa mataba ang lupa. Matatagpuan ito sa Agno River Delta, Cagayan River Delta at Pampanga River Delta. Mga kahalagahan ng anyong lupa. Ito ay pangunahing lugar panirahan, nakakapagdulot ng malaking impluwensya sa kultura at pamumuhay. Likas na tanggulan o depensa tulad ng mga bundok. Taglay ang mga yamang mineral, sakahan at pastulan, materyales herbal na gamot at bunga. Tirahan ng mga hayop, ambag sa paghubog ng uri ng pamumuhay o kabihasnan.